Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay masaya at nakita ko kayo ulit. At masaya ako kasi the Lord is faithful and the Lord is good sa ating lahat. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Amen po ba? Amen. And before we start, I request everyone to please stand and let us pray. Lord, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, for the wonderful day, oh God, that you have given to us. We thank you, Lord, for this opportunity, Lord, that we are gathered together, Lord, to worship your name. And Lord, we just ask, Lord, for your forgiveness, oh God, for the things, Lord, that we have done, Lord, in thoughts, in words, Lord, and in deeds. And Father, we just come here today, Lord, to worship your name, oh God. The only reason, Lord, bakit nandito kami. And Lord, as we come, Lord, and worship your name, Lord, may your name alone be glorified. In your name we pray. Amen and amen. Psalm 81, 1-2 says, "Sing for joy to God our strength. Shout aloud to the rock of Jacob. Begin the music, strike the timbrel, play the melodious harp and lyre." Amen. Let us come and let us worship the Lord. Halina't sama-sama, purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hindi natin ulit, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Indeed, ang Diyos ay buhay. Amen. And Lord, we just come, Lord, to you today, Lord, to worship your name, O God. Here we are, Lord, as your people, O God, declaring, Lord, declaring your goodness in our lives, O God. And Lord, as we come to you and worship in your name today, O God, let us, Lord, look at the cross, O God, kung saan mo, Lord, binayaran ang lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. And Lord, because of that great love, O God, you deserve the worship, Lord. And here we are, Lord, together as your people, O God, worshiping your name. Let us sing the song, "Here I Am to Worship." Of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't make this heart adore you. All of my life spent with you.
Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Yes, Lord. We thank you, Jesus, for that cross, Lord. Kung saan dumaloy ang iyong dugo, Panginoon, para pagbayaran ang lahat naming mga kasalanan, Lord. And Lord, we can do nothing, Panginoon. Wala kaming magawa, Panginoon. But because, Lord, of your great love, Panginoon, because of your grace, Lord God, you did it for us, Lord. And Lord, we just want to thank you, Panginoon. We just want to worship your name, Lord God. We just want to give you, Lord, the glory and the honor, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ang ginawa mo, Panginoon. And Lord, as we worship today, Lord, as we continue our worship today, Panginoon, may you continue, Lord, to speak to us, Lord God. May you continue, Lord, to remind us, Lord, of your great love towards us. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. In your name we pray. Amen. Father, we praise you and we honor you, O Lord. We thank you that you are good and that you are faithful. Panginoon, sa iyo po ay patuloy kaming lumalapit. Pinapanalangin, Panginoon, na kayo po ay maghari. Pagharian ninyo, Panginoon, ang aming bayan, na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay patuloy pong maganap, O Diyos, sa lahat ng dako, Panginoon, mula sa Malacanang hanggang sa kaduluduluhan, Panginoon, ng mga sitio, mga baryo, O Diyos, ang pangalan ni Jesus ay maipangaral, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na iyo nga pong pagpalain ang bansang Pilipinas, na ito po, Panginoon, ay makabangon, O Diyos, mula sa kahirapan, Panginoon. Dalangin namin ang matinding init, O Diyos, ay kayo po ang tumugon, Panginoon. Magkaroon ng mga ulap, O Diyos. Magkaroon ng hangin, Panginoon. Magkaroon ng ulan, O Diyos, upang bumaba ang temperatura, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang anumang banta, anumang puwersa, O Diyos, na nais pong guluhin ang aming bayan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos upang ito po ay hindi magtagumpay. Dalangin din, Panginoon, ang patuloy pong kapayapaan dito sa
Taiwan, O Lord. Dalangin namin na ang biyaya ng Panginoon ay dumaloy, ang Ebanghelyo ay patuloy pong maipangaral sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakatipon, Panginoon, saan mang lugar, O Diyos, dito sa Taiwan na ipinapangaral ang iyong salita, kayo po ang tumawag ng mga lalaki at babae na sa iyo ay maglilingkod. Patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang pagpapala mo sa Taipei International Church, sa English at sa Tagalog service, na patuloy niyo kaming gabayan, patuloy, Panginoon, na tugunin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, at patuloy ka, O Diyos, na manguna at maghari, O Lord, sa anumang amin pong desire, plano, patuloy na ang kalooban mo ang mangyari, Panginoon. Pinapanalangin din ang mga panalangin, O Diyos, ng mga kapatiran, ang panalangin na makapasa sa TOEFL, Panginoon, si Abby, para makapag-work siya dito sa Taiwan. Kayo po, O Diyos, ang magbigay katugunan sa panalangin na ito. Pinapanalangin din na magkaroon ng weekly day off si Ate Banji. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa kalusugan at sa safety ng mga kapatid, Panginoon, ni Ate Bing, maging kanyang mga anak. Sa amin pong mga pamilya, O Diyos, patuloy kayo ang gumabay. Ganon din po, O Diyos, sa pamilya po ng Ekleo, Panginoon, na ngayong umaga ay yumao, dalangin, Panginoon, sa pagyao ng kanilang tatay, ang iyong pong kapayapaan at pag-aliw ng banal na Espiritu ang sumakanila. Ipinapasalamat din, Panginoon, ang katatapos na gawain sa Taoyuan, ang joint fellowship na nangyari kaninang umaga sa Mandarin at Tagalog service. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mong pagpapala maging sa gawain tuwing Sabado sa Taoyuan. Dalangin namin na iyong nga pong gabayan at patuloy kayong tumawag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ang gawain ng Tagalog Fellowship, doon na magsisimula sa Sabado, ay amin pong inilalagay sa iyong mga kamay. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy kaming mananampalataya na kayo ang Diyos na gagawa, na kayo ang Diyos na kikilos, na kayo ang Diyos na magkakaloob ng lahat ng aming kailangan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po sa scripture reading, basahin ko po. Tayo po'y panandaliang tumayo. Josue, sa Josue, talatang 9, kapitulo 8 hanggang 16. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa 2 haring Amoreo sa silangan ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon, at kay Og na hari ng Bashan, na nakatira sa Astarot. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagkasundo sa amin.
Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin. Ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang aming mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Gula-gulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sila sumangguni kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ng mga pinuno ng Israel. 3 araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi taga-roon din sa lupain iyon. Ito ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y makaupo. Praise God. Tayo po'y nagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Joshua. No? Joshua. Tunay nga po na tayo po ay tinuturuan ng aklat na ito paano maging matapang, maging courageous, at magpalakas. No? At ngayong hapon na ito, pag-aaralan naman natin paano tayo makapagpalakas, hindi ng katawan lamang, kundi ng ating radar. No? Yung radar natin, no? Yung ating sense of sense ng tinatawag na discernment. So, pag-usapan natin ay yung alert. Budol is true. Meron na ho ba sa inyong nakaranas ng nabudol kayo? Pwede nyo bang katulad, ako lang atang nabudol dito eh. Siguro last week ata yun o kamakailan, no? Merong nag-text na kilala ko eh. Talagang kilala ko naman yun. Tapos alam kong namatayan. So, at nag-ano sa Gcash, eh tamang-tama, may laman pa. Sabi ko, ito lang yung laman. So, ibibigay mo na kasi yun lang naman yung laman. Hanggang nakalimutan kong tawagan, no? Ikaw ba talaga yan? Pero dahil alam ko nga namatayan, maaaring kailangan. Yung pala ay na-hack yung account. Kaya mapalad ang mga kaunti ang laman ng Gcash, kunti lang. So, budol alert. May mga budol-budol, no? Alam niyo po, no, doon sa Pilipinas, meron yung talagang budol gang. Yan ang budol. Yung pupunta sa bahay, tapos akala yung mismong tao doon sa bahay ay halos ibubuksan na nila yung lahat ng kanilang yaman at madadala. Meron namang iba yung tatawag kung alam nila na kasabahay lang yung natitira, tapos sabihin, oh, ito yung amo mo ay na disgrasya, ganito, kunin mo ang pera dyan sa ano, no? At kukunin naman, papadala kung saan, at di nila alam ay nabudol na, no? Kasi maraming pamamaraan yung pagbubudol. No? Now, sa ating pag-aaral doon sa aklat ng Josue, alam natin na ang pinag-uusapan natin ay ang pagkuha doon sa promised land o taking the promised land. At nung nakaraan, nakita natin kung papaano kinuha yung Jericho at papaano kinuha yung AI. Sa dalawa na yon ng pagkuha at paglusog, parehas may labanan. Okay? Tingnan mo natin ang Joshua 9 verse 1 to 4. Sabi dito, ang mga tagumpay ng Israel ay nabalita ng lahat ng mga hari sa kanluran ng Jordan
sa kaburulan, sa kapatagan at sa baybay ng Mediteraneo hanggang sa Libano, sa dulong hilaga. Ang mga haring ito ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Pereseo, ng mga Hibeo at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain, kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga sakong lumang-luma at mga sisidlang balat na tagpian. So dito po makikita natin yung dalawang approach, no, na pwede kang managumpay sa kalaban. Maraming pamamaraan, pero dito makikita natin yung open, no, yung open na pakikipaglaban, hayag, labas, no, harapang pakikipaglaban. Dito makikita rin natin na yung dahil itong mga hari nito ay may common enemy, ang common enemy nila ay Israelita. Sila na dating magkakatunggali rin ay nagsama-sama. No? Nag-unite, nagkaisa. No? Kaya pagka may common enemy, magkakaisa no? Yan. Nagsama-sama sila upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. So hayagan yan. Pero merong isa, yung mga taga-Gabaon o yung mga Gibeonites. Yung mga Gibeonites, nag-isip sila ng paraan na na malinlang si Josue. Ito naman yung talikuran o panlilinlang. No? Ito yung strategy. Okay? At ang gusto nila ay malinlang si Josue. Okay? No? At sa maraming pagkakataon, maraming laban ang pinagtatagumpayan dahil sa strategy na nakatago. No? Noong panahon ng World War II, merong tinatawag na mensahe ang mga Nazi, no? Yung mga German at ang Allied forces ay gumawa ng grupo, specifically ang Amerika, grupo ng mga matatalino na mag-decipher ng kanilang code, no? Yung mga codes nila. Tapos gumawa rin sila ng grupo na magbibigay ng mensahe na ang mga grupo naman nito, ang gagamitin ay yung code naman ng mga Indian. So yung Amerika, meron silang way, yung code nila ay yung code ng Indian. No? Yan ang ginamit nila para hindi ma-decode ng mga German, at yung German naman ay dinidecode ng Amerika. So parehas yun, no? Yung panlilinlang o yung pambubudol, pang-scam, ay halos magkakatulad lang yon. Yung paglaban mo ay hindi harapan, kundi patago. Okay? At minsan, mas masakit yung patagong laban. Di ba? Mas maigi na raw na pagalitan ka ng harap kaysa pagkwentuhan ka sa likod. Di ba? O pagsabihan ka sa harapan at kaysa ikwento ka sa talikuran. Okay. Tingnan natin yung panlilinlang ng mga taga-Gabaon, no? The deception of the Gibeonites. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na panyapak at damit na gula-gulanit, matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampamento ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue sa kasama niyang mga pinuno ng Israel, kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo mga taga rito, hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kami maglingkod sa inyo. Sabi ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? Yan.
Mamaya, iunti-unti natin yan. Verse 9, at ganito ang kanilang salaysay, buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreo sa silangan ng Jordan kay Sehon, hari ng Hesbon at kay Og, hari ng Basan na nakatira sa Astarot. Kaya sinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan, nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagtipan kami. Now, tingnan mo natin yung approach nitong mga Gibeonites, di ba? Nagsuot sila ng kaawa-awa. No? So, yung panlabas nilang anyo, binago nila. Di ba? So, tapos, nagkwento sila na sila ay galing sa malayo. So, kinuwento nila yung side nila na sila ay kaawa-awa. Tapos, kinuwento naman nila yung mga naging tagumpay ng mga Israelita. Nakita ninyo yung pamamaraan? Di ba? O, ikaw naman, alam mo, mabuti ka, classmate, kasi pinagpala ka ng Panginoon. Dinala ka sa Taiwan, kita mo naman ako dito, ito, kita mo, nakapaapa ako, naglalakad, diba? Hindi mo alam, 100 hektarya pala yung kanyang sinasaka, diba? Lupain. Yung mga ganun, diba? At nakikita nyo yung approach nila, no? Una ay yung paawa effect, tapos so binaba nila yung sarili nila, inangat naman nila yung mga Israelita, di ba? So yun, talagang emotional yung dating yung yun, di ba? May visual talaga, no? Visual, nakakaawa. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng nagmumukhang kaawa-awa ay talagang nakakaawa, no? Okay, verse 12 to 15. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po yan ang umalis kami sa amin. Ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisilang balat na iyan ang aming lamnan. Tingnan po ninyo, sira-sira na ngayon at bat-bat ang tagpit. Gula-gularit na po itong mga kasuotan at pudpud na itong aming panyapak sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain na hindi sumangguni muna kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Nangako rin ang mga pinuno ng Israel. Now, tingnan mo natin yung tatlong approach sa senses ng tao. Una, yung visual sense. Pangalawa, yung hearing. Pangatlo, yung taste. Diba? Nakita, diba? Tapos narinig yung istorya, natikman yung pagkain. Madali, diba? Kaya minsan tayo nga lang, kwento pa lamang doon sa message, nakakaawa naman ito. Diba? Kailangan na namin. Talagang makakapagpadala ka pa ron dahil lalo na kukontak sa'yo mga alas 11, yung talagang alanganing oras. Diba? Yung mga ganon. At dahil maawain ka, at ikaw ay naglilingkod kay Yahweh. Ganon yung apos niya, diba? Naglilingkod kayo kay Yahweh. Diba? Yun, yan na. Okay, so, pero dito may kita rin natin, yung verse 40, actually yung key verse doon, yung verse 14 Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain na hindi sumangguni muna kay Yahweh. Nung una, alam nila na hindi sila dapat makipagkasundo. Di ba? Alam nila yun, di ba? Sa una't-una pa lang, bago pa sila dumating doon sa lupain na kukunin nila, yung lupang pangako, alam na nila na hindi sila dapat makipagkasundo. Pero alam na nila yon, no? Pero dahil nga sa visual presentation, tapos sa kwento na nakakaawa,
At syempre sa kwento na nakakapagpataas ng ego, syempre, di ba, yung unang kwento, yung gaano sila kaawa-awa at gaano ka tagumpay ang Israel. Tapos, pangatlo, pinatikim sila noong tinapay na may amag. Talaga, no? Sira-sira na ngayon at badbad ng takpi. Hindi man alam sila, saan kaya nakakuha ng pagtagpi yun habang nag-ano? Okay. Verse 16. 3 araw pagkatapos mapagtibay ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo ang mga taong iyon, kundi sa mga lupain ding iyon nakatira. Kaya't lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirahan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gabaon, Kapira, Birot at Kiriat Jearim. Ngunit hindi mapatay ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa ngalan ni Yahweh at nagbulong-bulungan ang bayan laban sa gayong pangyayari. Kaya nagpaliwanag ng mga pinuno, nakipagtipan kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi natin sila maaaring galawin ngayon. No, maganda yung pangyayari na ito dahil dito ho makikita natin yung paggalang sa covenant, di ba? Hindi nila sinabi, niloko nyo kami, dapat ano na namin kayo, pwede na namin kayong gawa ng masama. Pero dahil sila ay nakipagtipan, yung value of covenant, ay kailangan sila na tumugon ayon doon sa kanilang pinagkasunduan. At ganun din naman, di ba? Minsan, may nakukuha tayong mga plan, either insurance, investment, or ano. Tapos pagka yan ay nalugi, whether you like it or not, lugi yun. At kung papaano man ibabalik yun ng gobyerno, ay mababalik, pero hindi ayon sa panahon, no? Katulad nung CAP, di ba? Tagal na yun, di ba? Pero hanggang ngayon, nagbabalik pa rin sila, nagbabalik pa rin. No? Hanggang ngayon, no? At yun ang kaya may nagsasabi, pagka ikaw ay papasok kung ano mang investment, dapat yung ilalagay mo ay hindi yung kayamanan mo, kundi yung sobra lamang na pwede. Pagka nalusaw, ay masasabi mo, yun ay tuition fee at ikaw ay natuto. Ganun kasi yun dapat di ba? Pag ano mang endeavor na papasukan mo, high risk, high return, di ba? Dahil siya ay risky, hindi lahat ay magre-return. Di ba? At yun, no? Kasi sa totoo lang, kahit yung kumpanya ay legit, no? Mapuntahan mo pa yung kumpanya, ma-check mo ay naka-register sa SEC, sa SEC, no? Hindi lahat ay maaring kumita ng mga pinapangako nila. At minsan, ang SEC, kahit nakarehistro sa kanila at gumagana na yung negosyo, ilang taon bago sila kikilos. At pag nagbigay sila ng red flag, ang mga investor ay kukunin yung pera. At pag ikaw ay nasa abroad, maaaring hindi mo makuha yung pera mo. At ikaw ay may iwan. At ang gagawin ng gobyerno o gagawin ng korte, kung ano man yung ari-arian ng business, ay paghahatian para doon sa mga hindi nakakuha. No? Medyo alam ko yan, kasi may pinagdaanan akong ganyan. Actually, akala ko nga, wala na kayong makukuha Kasi, nagpaano kami, yung nagpa-iwi, di ba? Diba? O ngayon, napatunayan naman na hindi sila nalagpasan na nila yung korte at okay naman ang ay yung mga lupa ay paghati-hatian. So doon mo kukunin ngayon. Pero merong tinatawag na lupa na hindi ka po pwedeng kumuha ng hati. Halimbawa, kung ang
lupa ay 500,000. No? Hindi mo pa pwedeng, kung ang nilagay mo lang ay 200, hindi mo pa pwedeng hatiin yung lupa. So, magbabayad ka pa ngayon ng 300, something like that. No? So, meron mga ganoon, no? Pero meron din naman yung talagang scammer. At yun yung pinag-uusapan natin ngayon. No? Anyway, patuloy tayo. Ano po yung naging desisyon ng mga pinuno? No? Kailangang igalang natin ang kanilang buhay, kung hindi baka tayo parusahan ng Diyos. Dahil sa sumpang aming binitawan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gabaon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit niyo sinabing kayo'y taga-malayo? Gayong taga-rito pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, sinumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng Diyos. And then, tingnan natin yung dahilan ng panlilinlang ng mga taga-Gabaon o ng mga Gibeonites. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod ninyong si Moises na ipamamahagi sa inyo ang mga lupain ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon, gawin po ninyo sa amin ang inyong marapati. Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayan iyon hanggang ngayon at naglingkod sa bahay ni Yahweh saan man sila kailanganin. So, yun po yung buong istorya ng chapter 9. Tingnan mo natin, ano ba yung maaari nating learnings dito? Ano yung maaari nating matutunan sa pagkabudol nila Josue? No? So, pwede ba tayo? Sa totoo lang, yung scam kasi, totoo yan. No? Maraming na scam. Kamakailan lang, no? Doon sa CNN, no? Ito ay binalita noong February 4, 2024. Merong isang worker ng bangko na siya po ay naka-receive siya ng mensahe mula sa kanyang boss na merong 25 million US dollar na kailangan niyang i-transfer sa isang account. No? 25 million dollar, no? Laki yun, di ba? Yung 25, times 50 pa, di ba? Napakalaki yun, no? Marami ng zero yun. Yung 0.5 nga lang Yung 0.5 nga lang, di ba? Na dollar, di ba? Napakalaki na yun. Gaano ba kalaki yun? Isipin natin na yung $20,000 ay 1 million pesos na sa peso, no? Yung 20,000 1 million pesos na. Ito ay 25. No? Ngayon, paano yun nangyari? So, sabi ng nung nasa bank, yung staff ng bangko, kayo po ba yan? Maari bang tayo ay magkaroon ng video chat? So, nag-video chat sila. At doon sa video chat, kasama pa yung ibang mga staff ng bangko at ibang officer. So, nag-zoom, no? O ano bang ginamit nila? Nag-video call. Tapos, nakita niya sa video, yun nga yung boss niya. Tapos nakita niya, yung nandun yung ibang officer. So, itinransfer yung 25M. Tapos, hindi nila alam, nung pagkatapos nyo, natuklasan na AI pala yung kausap nila. Tapos yung ay deep fake na tawag doon, no? Yun, sa Singapore yun. Diba? Pero mas matindi ang scam sa Pilipinas sa pagbubudol. Sabi dito sa news, 100 rescues from love scam center in the Philippines. Doon sa Singapore, milyones ang pinag-uusapan. Sa Pilipinas,
Love scam. Oh, so talaga budol is real. Budol is real. Okay, tinanong natin, kailangang mag-ingat sa budol. Bakit ho? No? Bilang mananampalataya, may 4 na bagay na dapat tayong laging isipin. At marami pa ito, 4 na lamang muna. Una, yung katotohanan na maikli lamang yung buhay natin dito sa mundo. At dahil maikli, hindi natin dapat ibigay yung mga bagay na dapat tinetreasure natin kung kani-kanino lang. Diba? Kasi yung salapi o perang pinagkitaan mo, binili mo yun ng buhay mo eh. Dahil binili mo yun ng oras mo. At yung oras ay hindi mo na mapapalitan. Napakaikli ng buhay. Pangalawa, ang buhay ay larangang may labanan. Ang hirap yun sa Tagalog, no? Pero sa English, life is a battlefield. Be prepared. Labanan ng buhay eh. Whether we like it or not, hindi lahat ng tao ay pantay lumaban. Pangatlo, tayo'y mga tagapangasiwa. We are stewards of the things entrusted to us by God. And yung buhay natin, tayo po ay steward doon. No? Yung talent natin, stewards tayo ng Lord. Yung oras natin, steward tayo. Yung yaman na pinagkaloob sa atin, because God is the one who gave us ability to get wealth, tayo rin ay steward nun. No? So basically, dapat kung ano man yung papasukan natin, saan man natin ilalagak yung ating kita o anumang investment na papasukan natin, we should ask the Lord guidance. Bakit? Kasi nga, Kanya yon, hindi sa atin. We are entrusted ng resources ng Diyos. Pang-apat, our capacity to fulfill our life mission has limitation. Meron tayong capacity, but it has limitation. Si Moses, may limitation siya. Si Joshua, may limitation. No? Meron tayong, bawat isa sa atin ay may timetable. Habang tayo nasa lupa, yung tayo po ay time-bounded. Mabuhay man tayo ng 100, 120, hindi na ho tayo ka-productive nung tayo po ay 20 years old. No? Kahit sa pag-aaral pwede ka namang mag-aral yung bachelor, pwede mong kunin ng 12 years. May mga high school na, tinapos nila ng 10, 12 years yung high school, di ba? May namit na kayong ganon? Meron mga ganon. Pero, tiro mo, yung mga klase mo, gumagraduate ng college o masteral, tapos ikaw ay pag-graduate ng high school, di ba? Ang hirap yan, di ba? So, kaya kailangan lagi natin tatandaan, our capacity to fulfill our life missions, meron limitation. Kaya nga hindi ho tayo pa pwedeng magpakampante. Ang pinakakalaban mo ng life mission is yung comfortable life. Pagka hinanap mo yung comfort lamang, hindi ka lalago eh. Diba? Yung komportable ka, dapat pagkahanap mo yung comfortable ka, yun na yung naka-retire ka na. Pero habang ikaw ay nasa productive age, mayroon kang life mission na yun ang pinupulfill mo. Kasi yung buhay na walang purpose, yun ang pinakamahirap na buhay. Gigising ka, tutulog ka, diba? Kaya, lagi natin tatandaan yun. No? May dahilan bakit ipinagkatiwala ng Panginoon ito. May dahilan bakit ako naririto. May dahilan bakit ang mga Israelita ay naroon sa lugar. Yung lugar na yon ay pinapakuha sa kanila ng Panginoon dahil pinangako ng Diyos sa kanila. At their lifetime, hindi ng kanilang mga anak, kundi lifetime nila. Sila yung sumalo doon sa pinagdaanan ng generation o yung Moses generation, sapagkat yung Moses generation
na forfeit nila yung kanilang time. No? Kasi dapat yung Moses generation ang kukuha ng promised land eh. Pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo, na forfeit nila yung privilege na makuha yung promised land. Yung Joshua generation ang kukuha. No? At yun po rin, no? Tayo po bilang mga mananampalataya, at tayo po narito sa abroad. No? Ako personally, ang dalangin ko, nakikita naman natin yon, talagang as of now, kailangan lumabas dahil meron kang magulang, kapatid, anak, pamilya na naroon sa Pilipinas na nangangailangan. At ikaw yung sinubo. At sinugo. At ang tatawag sa iyo ay bayani. Kasi lahat ng bayani ay pinapatay. Pinahirapan. Di ba? Ganun ang bayani? At nawa, bilang mananampalataya, habang naaaral natin ito, matapos tayo doon sa tinatawag na sandwich generation. Yung henerasyon na kung saan ikaw ay nasa gitna, ikaw ay tumutulong doon sa yung immediate family, but at the same time, doon din sa magulang mo at sa kapatid mo at minsan sa mga anak ng kapatid mo. Given yun sa atin dahil Pilipino tayo at dahil doon sa ating sitwasyon. But try to think about na kung tayo, no? Kung tayo mga kapatid, sa atin matatapos yung sandwich generation, ibig sabihin yon, natulungan natin yung ating mga magulang at lahat, pero tayo, hindi na tayo kailangang tulungan ng ating mga anak dahil naihanda natin yung ating sarili sa retirement. Then yung mga anak natin, ang kanilang puwersa ngayon, yung kanilang yung kanilang kakayanan ay magtutuon doon sa pamilya nilang i-build. No? So mapuputol yung generation na laging sandwich. At kung tutulong man sila sa iyo, ayun ay option na lang. Pero ikaw, alam mo kung ito yung gusto kong puntahan, dito ako gusto mamasyal, ito yung gusto kong kainin, at dito ako titira, hindi yung ikaw ang yung parang ikaw yung makikiusap, makikiawa o pagpapasa-pasa dahil hindi mo na ihanda yung future mo, di ba? At dahil ganoon nga, dahil yung life mission mo, malinaw yung life mission mo, hindi ka pa pwedeng mabudol ng pinaghirapan mo, ng pinagpaguran mo, dahil yung pinagpaguran mo at pinaghirapan, binayaran mo yon ng oras, at ang oras equals life. Dahil yung oras ay hindi mo na may babalik. Yung pera pwede mo pang makita muli. Diba? Okay. Ngayon, tingnan mo natin, no? Ano yung wala sa kanila? Nagkulang sila sa pag-investiga. So, para tayo mabudol proof, let us investigate. Do not judge by mere appearance. Scrutinize. Iwasang manghusga batay sa anyo. No? 3 klase ng paglapit ng scammers. Una is O-effect. Ano yung O-effect? Yung malakas ang dating. Nakita na kayo ng malakas ang dating? Alam mo, ang laki ng kitaan dito. Talaga, di ba? Tapos, hindi mo natanong, malaki palang kitaan dyan eh. Bakit hindi na lang ikaw? Tapos yung kapatid mo, di ba? Pero nire-recruit ka, di ba? Nire-recruit ka, di ba? Diba? Aakitin ka sa yama, di ba? Minsan yung iba, kukuha. Alam nyo, ito talaga, minsan, minsan kahit sa, wag na nga lang. Minsan, pastor, ganun din eh. Alam niyo yung magpapatotoo na, may bagong sasakyan, gano'n, di ba? Ngayon, ikaw naman ituwa, hindi mo alam, ang bilis ng kumuha ng sasakyan sa Pilipinas. 10,000 lang, magkakaroon ka na. Tapos makakapag-picture ka, meron ka susi.
akala naman nung binubudol, kabibili niya ng cash. Hindi niya alam na 10,000 yun. Kaya bago ng bago dahil laging hinihila ng bangko. Diba? Yun ang tawag doon is O-effect, yung gugulating ka. Ay, makikita mo talaga yung naninilaw, yung mga ganun, di ba? Either sa yaman o ganda, ang tawag doon is O-effect. Ay, yung gugulating ka. Yan, maraming nabubulol doon, di ba? Nagulat, uy. Oh, di ba? Tapos nung umuwi sa probinsya, di ba? Uy, ako si Petra, dati kahit ito, pumuti. Ano kayang, na to, di ba? O dahil nag-iba yung kulay mo ngayon, meron ka ng O-effect din, di ba? Wala din. Oo. Pangalawa, ito naman. Ito yung ginamit ng Gibeonite. Sympathy seeker. Ito yung paawa effect. Yung laging nakakaawa na pagka kinausap mo, lahat na lang ng panahon. No? Yung pag ikaw ay nag-share, tapos alam mo, may nasakasaan, may nabuntol, may ganito, may sakit si ganito. Yung laging kausap mo, lagi siya na yung pinaka-awa-awang tao. Ang tawag doon is sympathy seeker. Na parang lahat ng problema siya lang ang umangkin. O lagi siya may problema. Sympathy seeker. Naghahanap lagi ng sympathy. Merong mga ganon. At yun yung Gibeonites eh. Yun yung Gibeonites. Di ba? Anong ginawa ng Gibeonites? Paawa effect. Di ba? Nagsuot ng butas-butas na damit. Gula-gulanit, butas yung sandalyas. Tapos yung baon ng pagkain, may amag. Bakit? Kasi gusto nila maawa sa kanila. At minsan ganun din tayo, di ba? Lalo na pagka-Christian tayo, madali tayong mabulol. Bakit? Maawain yung mga Kristiyano na yan eh. Minsan sasabihin mo, Kristiyano ka naman eh. Di ba? Di ba? Alam nyo, merong mga tao na lalapit sa'yo dahil alam na Kristiyano kayo. At dahil Kristiyano kayo, maawain kayo. Therefore, madali kayong mautang. Tapos pagka hindi kayo binayaran, Kristiyano ka naman eh. Diba? Ang tawag doon ay sympathy seeker o paawa effect. Meron naman yung pangatlo, ito yung superficial connection. At yung superficial connection, mga kapatid, ito yung maghahanap ng connection niya, yung kaugnayan. Kunyari, pareho kayong Ilocano, mag-Ilocanohan kayo, di ba? Siyempre, medyo, ito, kababayan ko to. O, Bisaya, magbibisayaan kayo. Di ba? O, galing kayong Pilipinas, at nakita kayo sa Alam niyo ba, mas maraming, sa abroad, mas marami ang nabubudol, ang nambubudol ay kababayan. Oo. Kamakailan lang, na panood ako doon sa Australia, no? Yung sahod, meron kasi silang tinatawag na sahod per oras talaga eh. Ngayon, pag sila ay nag-work sa kapwa nila Pilipino, kung sino pa yung kababayan nila, yun ang mas mababa ang rate. Kunyari, kung $20 per hour, bibigay sa mga kababayan naman tayo, di ba, 10 na lang. O pwede ba, libre na lang kain mo? Ay, nasa Australia ka na. Wala ka sa Pilipinas eh. Nakuha mo natin, ayun yung connection. Di ba? May connected ka. Di ba? At maaari, hindi ko alam kung meron kayong meron na nabulol sa inyo na ang nagbulol sa inyo, kababayan nyo. Meron ba ganun? Naka-experience kayong ganun? Hihanapin yung connection ninyo. Pareho naman tayo eh. Pareho naman tayong Christian. Di ba? Actually, marami yan sa church. Lalo na sa malalaking
pupunta sila doon sa church, ayun, malaki yun, di ba? Ay, makikita sila, tapos siyempre, medyo parehas din yung marunong ka na, marunong mag-pray, no? Ganun. Tapos maawa ka, no? Tapos hindi mo alam, binubudol ka na. Meron ganon. Actually, meron sila talagang intentional sa church pumapasok. Lalo na sa malalaki. No? Doon sila. No? Tapos nandun rin na yung may connection, paawa effect. Ng mga pinuno ng Israel ng Gibeonites. Visual, mukhang kaawa-awa. Diba? Visual, diba? Nagkwento, no? Audio, nakakaawa ang kwento. Diba? Tapos tinikman, ay, may amag nga. No? Hindi ko alam kung kasama rin yung amoy, di ba? Pero pagka iba na rin yung amoy, maaaring ang malagaling nga sa malayo. So mga kapatid, tinuturuan tayo na hindi tayo mag-judge. Actually, baliktarin natin Kahit doon sa James, sabi ng James, wag din tayong mag-base, no? Wag mong itrato ng mas maganda ang mayaman kaysa sa kapatiran mong mahirap. Parehas din yun, yung principle na yun, stop judging by external standards. Judge by true standard. Pangalawa, be prepared. Kailangan maging prepared tayo from the attack of the enemies. Bakit ho? Kasi whether we like it or not, may mga tao na hindi maganda ang plano sa iyo. At ang diablo lalo ay hindi maganda ang plano sa atin. At nais ng kaaway na tayo ay nakawan, patayin, di ba? Sirain. So, dalawang pamamaraan ang nakita natin dito sa Joshua 9. Minsan, ang atake ay lantaran. Sabi rin sa verse 2, nagsama-sama upang lusubin si Josue. Nagsama-sama sila para lusubin si Josue. So, yung kanilang pamamaraan ay direkta, lantaran. At mas mainam yung ganito. Pero karaniwan ay talikuran o patago. Verse 4, umisip sila ng paraan upang manlinlang si Josue. No? At yung kanilang ginamit ay pambobola, flattery. Yung ginamit nila, kayo ay nagtagumpay ng ganito, ganyan. Talagang ipa-flattered ka. Proverbs 27 verse 6 sabi rito, but the kisses of an enemy are deceitful. Yung kisses po, ibig sabihin, hindi yung hinahalikan ka ng kaaway mo, kundi sinasabihan ka ng magaganda. No? Kaya ang hirap nung puro magagandang sinasabi sa iyo. Dahil walang mambobola na sasabihin sa iyo ang pangit mo. 'Di ba? Lahat ng mambobola sasabihin niya na, ay, ang ganda mo, ang bait mo, ang ano mo, 'di ba? Ipa-flattered ka. No? 'Di ba ganun yung manliligaw? Hindi yung kung sinasabing lahat ng manliligaw ay magbobola, 'di ba? Pero ganun, 'di ba? Okay. Pangalawa, panlilin lang, ito yung crafty, no? By the trickery of man in the cunning craftiness of deceitful plotting. Ayun yung sinasabi doon sa Ephesians 4:14. Yung enemies of faith ay yung craftiness, yung gumagawa. Actually, yung craftiness, makikita natin yun doon sa Gibeonites. Talagang gumawa sila ng paraan, hindi lamang sa salita, no? Hindi lamang sila nag-flatter, talagang nagsuot sila ng gulagulanit, nagsuot sila ng butas, nagdala sila ng pagkaing may amag. No, yun yung crafty. May craft, mayroong word na na paggawa, pagkilos. Intentional yung ginagawa, di ba? So be prepared. No? Kaya nga mga kapatid, open rebuke is better than love. Diba? Open review is better. Pagka tayo po ay nare-review o nasasaway,
mas maganda yun eh. Kasi yung hindi ka sinasaway o yung maganda lagi sinasabi sa'yo, baka binobola ka eh. Hindi ka na de-develop. Sabi ron, basahin ko po yung buong verse ng 27 verse 6 ng Proverbs. Faithful are the wounds of a friend. Faithful are the wounds of a friend. Yung kaibigan, minsan masasaktan ka eh. Diba? Kasi minsan talaga meron tayong mga kaibigan na taklesa. Yung talaga sasabihan ka sa harap-harapan mo, tapos kaharap pa ng iba. Bakit ganyan yung itsura mo? Bakit ganyan? May mga taklesa tayo. Pero titignan mo yun, beyond doon sa yung sinasabi, baka naman mas maganda yung intention yun. Kaysa naman sa binibilog na yung ulo mo, hindi mo nakikita yung mali sa'yo, hindi ka mag-i-improve. Pero kung nag-i-improve ka, mas maganda yun. Diba? Yun yung faithful are the wounds of a friend. At minsan pa, we can be friends with people for many years. Pero hindi natin nare-realize na hindi pala friend yung tao. No? Kasi may mga tao na maganda yung pasado. Okay. At pangatlo, ito po. Kaya tayo minsan nabubudol dahil sa ating sarili. Be aware of oneself. Our greatest enemy is ourselves. So, ano yun? Tingnan mo natin sa Psalms 30 verse 6. When I was prosperous, I said, nothing can stop me now. Nakita niyo yung sinabi niya? When I was prosperous, kumita siya ng malaki. Ay, wag! Wala nang makakatingin sa akin. Tagumpay! Diba? Yun ang naging problema ng mga Israelita doon sa AI. Diba? Sabi nila, maliit lang naman yung AI. 3,000 lang ang ipadala natin dyan. At natalo sila, diba? Tapos nung panghuli, 30,000 na, times 10. Kasi nga, ang pinakamalaking problema natin, dapat lagi natin tatandaan, sarili natin. Pagka lumaki yung ulo natin, at sinabi natin, I am prosperous, nothing can stop me now. And we are in dangerous situation. Bakit po? Kasi mabubulag tayo ng yaman o mga achievements natin eh. No? Yung sobrang tiwala, yung overconfidence. Ganun ang nangyari kay Samson, di ba? Pinaglaruan niya yung alam niya na hinahanap yung kanyang weak points, nakipaglaro pa siya, di ba? O pag ganito ginawa mo, mawawala yung lakas ko, pag ganito, di ba? Sobrang tiwala. So yung overconfidence, no? Pagka sinasabi na natin, nothing can stop me now, yun, yung Psalms 30 verses, overconfidence. Tapos, pangalawa, yung mata natin, mandaraya. No? Lagi tayong nadadaya ng magandang itsura. Charm is deceitful and beauty is yung mata natin, mandaraya. Kaya kailangan natin, we must look beyond, mga kapatid. Pagka pinakita na tayo, no? Sabi, ito yung kita ko, di ba? Kita, tapos papakita yung cheque, di ba? Papakita yung cheque. Oh, laki ng cheque mo ah. Oo. Pero hindi ko pa maingkas eh. Pwede ba akong, manghiram muna sa'yo? Ay, syempre nakita ko, babayaran ako nito. Pahiram ka naman. Tapos, hindi mo alam, tatalbog lang din pala yun. Kasi tayo pong lahat ay natetempt. Lagi natin tatandaan. Sabi sa James 1 verse 13, and remember when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. Temptation comes from our own desires.
temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. No? Yun tayo, doon sa loob natin. So, ang pinakamalaking kalaban mo natin, yung... Kasi, wala namang mabubudol kung, di ba, kung hindi ka matetempe. Kasi, di ba, usually, ang mga lalo na yung O effect, pakikitaan ka di ba? Pakikitaan ka. Mas akala mo pera, yung pala, pera doon sa taas, tapos yung mga gitna ay pinagputol-putol na ginunting na na dyaryo, di ba? Nakita mong makapal at nag-isip ka ng kikitaing malaki, na entice ka, maaari kang mabudol. So ngayon, ang tanong, ito, nangyari na, nabudol na tayo. O nabudol na si Joshua. Nabudol na ang Israel. Ano yung maaari nating matutunan doon? Anong gagawin pag nabudol na? They confess their mistake. Inamin nila, nagkamali sila. Yung mga leaders, inamin nila, nagkamali sila. Di ba? Pero kahit nagkamali sila, they honor their promises. They honor their promises. Nabudol na sila, pero they honor their promises. At minsan mahirap yun, di ba? Nabudol ako Tatayo pa rin ba? They honor their promises. Pangatlo, they accept their consequences. Kasi hindi naman sila nabudol kung, di ba, kung ginawa nila yung mag-investiga, mayroong mga consequences. And they make their experience to further their life mission. Okay? Ito makikita natin, naroon na, nangyari na. Anong ginawa nila? Yung mga Gibeonites, ginawa nilang tagapaglingkod sa templo. Di ba? So, hindi pa rin nasayang yung kanilang pagkabudol. No? Maaring tayo, maaring hindi naman natin ganun ang mangyari, pero ang pinag-usapan po dito, nariyan na, come to terms, and then make the most out of it. Matuto tayo, no? Matuto tayo, matataas na yung discernment natin, nag-gain tayo ng wisdom, nag-gain tayo ng knowledge, hindi ka na ngayon masyadong madadala ng mga kwentong nakakaawa, no? Kasi minsan may ganun, di ba? May mga taong lagi na lang may emergency. Di ba? So na yung discernment mo, nagtatanong ka, Panginoon, kasi una, babalik tayo lahat ay stewards. Okay? Babalik tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos na walang pagsubok na dumating sa tao na hindi pangkaraniwan, kundi lahat sa panahon ng pagsubok, magbibigay ang Diyos ng kaparaanan upang tayo magtagumpay. Therefore, bawat isa sa atin ay dumaraan sa pagsubok. At hindi lahat ng panahon tayo ang answer sa tao na lumalapit sa atin. Hindi lahat ng panahon tayo ang answer. Bakit? Kasi may buhay rin tayo Amen? So, paano pag naubos mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kasi dumating ang panahon na ikaw na ang nangangailangan at walang tutulong sa iyo. Kasi nga, hindi yun sa iyo Ikaw ay steward ng Lord. No? Steward tayo ng Lord Kasi hindi mo pinaghandaan yung panahon na kung saan na tinuturo ng salita ng Diyos, maghanda ka sa panahon na aalog-alog na ang iyong ngipin, aalog-alog na yung tuhod mo. Diba? Sinasabi yun ng Ecclesiastes, diba? Ecclesiastes 12.
Maghanda ka sa panahon ng pagtanda mo. Ngayon, kung magpapabudol ka habang malakas ka, at magpapadala ka sa awa, magpapadala ka sa o-effect, o magpapadala ka sa iba pang pamamaraan, maaring yung provision ng Lord sa iyo na ibinibigay ngayon, na hindi for this season, kundi for the next season, nawawala mo yung para sa next season mo dahil ginagastos mo sa ngayon na hindi para doon. No? So let us learn from our experiences. Make our experience to further our life mission. Dahil nangyari na, let us place everything in God's hand. Then move on. Move on din mga kapatid, katulad ng mga Israelita. They place everything in God's hand. Wala na, tapos na eh. Nagawa na nila, hinap nila papaano sila mag-gain doon sa relationship sa tinatawag na covenant na nagawa nila. So naging tagapaglingkod nila yung mga Gibeonites, na yun naman ang gusto nila ng mga Gibeonites para hindi sila mapuksa, ma-spare sila mula doon. Eh papaano yun natin may apply yung principle na yun? Matuto. No, yung pagkatuto kasi, pagka mag-grow ka doon sa mga experiences mo, yung wisdom, kasama na yun, no? And then we are becoming champ mula doon. Panghuli, tingnan natin yung mga tandaan upang mabudol po. At dalangin ko nawa, lahat ho tayo. Kasama na ako doon. Kasi ako madali ako mabudol eh. Kasi mas madali lapitan yung pastor eh. Lalo na pagka sinabi, pastor. Di ba? Pagka sinabi, pastor. Di ba? Pagka sinabi ka lang, di ba? Di ba? Ano ibig sabihin yun? Hindi ikaw ay naglilingkod ka sa Diyos. Lahat, di ba? Yung susunod na kwento doon ng mahaba. Di ba? Oo. Kaya nga sinasabi ko sa mga kapwa ko kamanggagawa, pagka pastor ka, mainam na hindi ka nag-handle ng ATM mo. Wala kang pera sa bulsa. Wala kang pera sa bulsa. Sa totoo lang, wala na akong wallet eh. Hindi ako nagdadala ng wallet. Kasi yung merong top card, may yoyo card naman eh, di ba? Makakapunta ako ng di ba? Yoyo card. At hindi na ako kasi syempre, bawat isa sa atin ay tagapangasiwa. Now, tingnan mo natin dito. A, B, C, D, E, how to become bulletproof. One is avoid easy win. Let us avoid easy. Ano yung mga easy win? Di ba alam mo, yung 100 mo, maging 1,000 yan. Mamaya lang. Easy win yan, di ba? Easy money. Yeah, easy money, di ba? Easy win. Tingnan mo natin si Joshua. Kaya nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatay. Di ba? Easy win eh. Oh, magkasundo na tayo. Easy win. Di ba? Pagka masyadong if it's too good to be true, mas malamang hindi ito true. If it's too good to be true, pinangakuan ka na alam mo, Brad, yung meron kang 1,000 ngayon, kikita yan ng 3,000 bukas basta ibigay mo lang muna sa akin. Hindi ka nagtanong, bakit hindi na lang ikaw? Bakit hindi na lang kapatid mo? Di ba? Hindi nga nila magawa isang mga kapatid nila dahil hindi maniwala yung mga kapatid nila, tapos ikaw maniwala. So avoid easy win. Kahit sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit sa paglilingkod sa Panginoon. May mga easy win. Dapat yung easy win is a red flag. Pangalawa is beware of red flags. Meron na silang red flags eh. Sabi rin sa verse 7, baka kayo mga taga rito, hindi kami maaaring makapagtipan sa inyo. Diba? Meron na silang hinala
may red flags na sila. Diba? Yung, alam mo, di ba, may red flag ka na, pero dahil nakikita mo yung maaari mong kitain, Nasilaw na. di ba? O, may red flags ka na kasi, hindi mo, di ba, isipin mo, no, yung every other day, merong problema siya, di ba? Merong ganun di ba? Merong ganun sa ano. Actually, may isang chat group ng mga pastor na merong ganun. Yung pastor, laging merong ano May isang pastor doon, laging may, every other day, lagi siyang may ano, walang pamasahe, may nagkasakit, nagkaganon. Hanggang sa, yung isang leader doon, tinignan yung Facebook. Tapos tinignan yung Facebook ng asawa, laging namamasyal. Sabi, ito pa may problema. Di ba? Minsan talaga, kailangan din natin mag-investiga, no? Huwag lang makinig sa kwento. Beware of red flags. Kasi tayo, bawat isa sa atin, meron naman tayong discernment na, lalo na yung edad natin, no? Kahit yung edad ng ating bunso ngayon. Meron ka ng red flags di ba? Beware of red flags. Pangatlo, consult the Lord always. Kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. So, consult the Lord always. Magtanong ka pa rin, Lord, kahit whether yun ay awe effect, whether yun ay sympathy, o whether yun ay connection, magtanong ka pa rin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng discernment sa mga bagay nito. Pang-apat, do not judge by mere appearance. Learn to scrutinize, learn to investigate. Tingnan mo natin yung appearance nila. Tagping sandalyas at mga lumang bisan na suot nila. No? Tagpi, lumang bisan. Talagang kaawa-awa, mga kapatid. No? Sa totoo lang, minsan, alam nyo, minsan, meron ako namin dati, no? Talagang, siya, nakachinelas, mayroong tagpi yung Tapos nagtaka ako, bakit yung bakit iba yung sabi ko, ito yung marungis, Tapos yung mga nakasuot ng maayos, lumalapit doon. Yung pala, yung negosyo niya ay talyer. Tapos namimili ng mga malalaking yung mga nagsasarang factory, binibili niya yung mga bakal-bakal doon at milyon yung no? Kaya hindi lahat ng mukhang taong grasa ay mahirap. Nakuha natin, no? Tapos napapunta ako doon sa lugar nila. Gusto punta ka doon sa talaga yung pagkain mula umaga hanggang gabi at hanggang kinabukasan tuloy-tuloy. So do not judge by mere appearance. Kasi yung akala mong nakakaawa, baka mas mayaman pa sa'yo. At yung akala mong yung sobrang bihis baka walang laman yung tiyan. Hindi natin alam. Kaya do not judge by mere appearance. Dahil walang mambubudol na magpapakita na lagi ang mambubudol, lagi magpapakita ng maganda kung ang kanyang gagamitin ay effect o laging magpapakaawa at magmumukhang kawawa kung ang gagamitin niya ay sympathy effect. Panghuli, entertain the opinion and warning of others. Kaya kapatid mo, na naman yan. Yan na naman kausap mo. Kapatid mo yan baka ibibigay na sa'yo ng warning Nanay mo, tatay mo, asawa mo, di ba? Dahil ikaw kumikita, baka ang akala mo, ikaw na yung lahat ng desisyon mo ay tama. Entertain the opinion and warning of others. Sabi dito, mas mabuti ang hayag na pagsaway. Yung mga kaibigan natin, minsan sasawayin tayo. Bibigyan tayo ng warning. Huwag tayo magalit doon. No? Entertain lang natin. Buksan natin yung tenga natin
Bakit? Kasi kung nagmamahal yan, iingatan ka niya. Amen. No? Iingatan ka niya. Yung mga tao, last na sila eh. Biro nyo yung mga tao, last na yung ano nila, last na sila nag ano, no? Wala talaga, sa dinami-dami nila, walang nag-investiga. Pero what if meron nagsabi, di ba, tingnan natin kung totoo? Wala, di ba? Meron silang red flags, it's an easy win, hindi sila nag-consult sa Lord, at pinagbasehan lang nila yung nakikita nila. So mga kapatid, maging wise po tayo sa bilang mananampalataya. Dahil ang mundo, dahil ang kaaway, ay hindi patas lumaban. Tayo po'y panandalian tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, na ibahagi ang iyong salita at ang katotohanan mo, O Diyos, sa mga bagay na ito. Tunay po na maiksi ang aming buhay at may pinagagawa kayo sa bawat isa sa amin. Habang naririto kami sa ibang bansa, dalangin namin na hindi po maalis yung isipan namin, yung aming damdamin sa mission namin, bakit kami naririto. Bakit mo nilagay kami rito. At dahil doon ay maiwasan namin yung scam, pangbubudol, pangloloko, Panginoon. Bagkus, maging wise stewards kami, Panginoon, sapagkat hindi sa amin ang yaman, kundi sa iyo. Maingat po namin ibabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus.